Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, inaasahan ng Department of Energy o DOE ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo dahil pa din sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sinertipikahang urgent naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill number 8418 na naglalayong suspendihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo tuwing may national o global economic emergency. Nanawagan din ng ilang grupo sa pagbabasura ng Oil Deregulation Law o batas na pinapayagan ng mga kumpanya ng langis na magtakda ng sarili nilang presyo base sa presyo ng pandaigdigang pamilihan. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 14, 2026, sa gitna ng tumitinding pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dapat na bang amyendahan ang Oil Deregulation Law? So ayan ho yung tanong natin sa bayan. Sa gitna ng tumitinding pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dapat na bang amyendahan ang Oil Deregulation Law? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang legal energy law expert at former Undersecretary ng Department of Energy na si Attorney Jay Layug. Good morning, Attorney Jay. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Attorney Jay, yes po, good morning. Hi, Danny. Attorney Danny, how are you? Kamusta? Mabuti naman ho, sir. Sir, ito ho doon ho sa mga nakikinig ho sa atin, no, ano ho ba yung Oil Deregulation Law in a nutshell at paano ho ito nakaka-apekto doon sa pagtaas ho ng presyo ng produkto sa ating bansa, produktong petrolyo ho sa ating bansa? Well, yung Oil Deregulation Law, pinasa po yan para basically wala nang control ng gobyerno over the industry, particularly yung downstream oil industry natin, at para makahikaya tayo ng private investors. No? Once upon a time ho kasi, ang ating oil supply and oil prices are subsidized by the government, no, ng pamahalaan. So, medyo tumaas ang presyo, hindi na nakayanan ng subsidy. So, ang gusto ho natin ay pumasok na itong mga private sector natin at sila na ho ang mag-business, no, dito sa Pilipinas. No? Yan ho yung essence ng Oil Deregulation Law. So sir, sa gitna ho nung tumitinding pagtaas ho no, ng mga produktong presyo ng produktong petrolyo, posible ho ba maibasura ho ito o maamendahan man lang itong Oil Deregulation Law ho na ito? Well, alam nyo, hindi dapat ibasura kasi ano ho yung ating sistema na matagal na nating limited prices, no? Definitely ho, through the years, ang presyo ng langis natin, nakabantay naman po ang Department of Energy. Pero syempre, kailangan din ho na patuloy na pagmasid, no, para makita natin na kung lahat ba ay sumusunod, no, sa mga patakaran, particularly pagdating sa presyo. Meron ho tayong benchmarking, kailangan ho sumunod lahat. Sir, how about amendment? May mga kailangan ho ba tayong i-amend dito sa Oil Deregulation Law ho na ito? Alam niyo ho, ever since ang pinopropose for amendment ay yung, well, in my experience ho, no, yung strict monitoring of supply, especially pagdating sa dalawang bagay, no, yung presyo at yung distribution ng produkto, no. Now, may mga iba rin hong nagpo-pursue ng amendment na i-regulate ulit ang presyo, no. Hindi ho yan ang aking isinusulong dahil liko tayo dun sa sistema na magsasubsidize na naman ng pamahalaan, no. Wala na ho tayong kakayahan, no. I don't think government should subsidize oil prices, no, because it's one way to make sure that kung ano man ang presyo ng gasolina na nakikita natin o diesel, yan ho yung presyo sa international market.
Kahit malinaw ho yan na talagang hindi tayo dapat doon sa subsidy. Sir, ito naman, no, naglabas ho ng kautusan itong Department of Energy nung previous administration ho with regard naman ho dun sa unbundling o yung paglalabas ho ng breakdown noong presyo ho nung mga produktong petrolyo doon ho sa mga oil companies, no? Any thoughts on that? Until ngayon po hindi pa ho na-implement itong unbundling, no? Alam niyo ho, hindi ho yan yung laman ng ating Oil Deregulation Act. No? In fact, ang opposite ho ng posisyon ng batas ay hindi natin regulate ang oil prices. No? Ang importante lang ho, yung oil prices reflect no, yung international market prices. Yung unbundling po was never the intention of that law. No? Kung yan ho kasi ang susulong natin, then we're back to regulation. No? Hindi ho yan. Medyo surprised lang ako sa pagsasabi na unbundling when in fact si DOE naman ho nakikita ho niya kung yung presyo ho ng gasolina o diesel ay akma sa international market. Then there's no talk about transparency kasi malinaw naman po kung maayos yung benchmarking. And ito, itong week lang to, no, sinertify as urgent to ni Pangulong Marcos Jr. ito hong pagbabawas o maaring pagtanggal ng excise tax ho, sa produktong petrolyo. Makakatulong ho ba ito? And in the long term ho ba, dapat ho ba talagang tanggalin na itong excise tax sa produktong petrolyo ho? Alam niyo ho, wag naman sana magalit ang Department of Finance. No? Kasi matagal ko na ho sinusulong tanggalin ng taxes sa oil products. Kasi talagang tinatamaan ang ating consumers, no? Particularly ang ating mga jeepney drivers, sila bumibili ng diesel, no? Tama ho sa aking pananaw na tanggalin muna ang excise tax at sana ang pamahalaan in the long term isipin na wag oil products ang i-tax niya, no? Kasi masyadong dikit ho sa ating day-to-day lives yung paggamit ng gasolina at diesel. Sir, how about VAT? Sinusulong nyo rin ho ba yung pagtatanggal ho ng value-added tax dito sa langis ho? Sinulong ko na din po yan nung ako'y nasa Department of Energy in 2010. Again, sana huwag magalit sa atin ng Department of Finance. No? I know it's a source of revenues for them, but at the end of the day, lalo na ho sa mga panahon na ganito, mabigat ho talaga eh. Mabigat sa ating mga consumers, lalo na ho sa mga nagko-commute. No? Kasi every time na lang ho tataas ang gasolina o diesel, ang epekto ho niyan sa lahat. No? Especially ho yung ating mga commuters. No? Kung makikita nyo ho, kahit ngayon, pag nag-grab yung mga tao, ang taas na rin ho ng kanilang binabayaran. Pero sir, kaya ito ng gobyerno mawala yung excise tax at pati yung VAT sa langis. I understand, ang laki ho nang naipapasok din ho nito, di ba, doon sa ating collections ho. Alam niyo ho, there are always ways no, to mitigate and find alternatives. No? Definitely ho, kung kakayanin, kanin. No? Ang kailangan lang ho natin isulong talaga, maghanap na ho tayo ng mga paraan kung paano mabawasan ang paggamit ng langis. Itong electric vehicles, no? Kung madami ho ang gagamit ng electric vehicles, wala na hong problema sa gasolina, no? Ako ho mismo gumagamit ng electric vehicle, kaya hindi ko nararamdaman yung problema ngayon sa langis.